Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. For today, kakain kami. Meron kami hibiscus. Hibiscus. Coca-Cola. Chokwa. Calamares. Bangka. Yeah. Na may sakay. mochi. Cheers, guys. Cheers, 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 cheers. So for tonight, we have a guest. Miss Cyril Rain Borlaos. So, kailan ka graduate? Ano po, siguro June po ata graduation naman. Oh, okay. Tapos may school ka na sa Pinas. Ay, ikaw na kumuha. Hindi ko alam kung gusto mo. May desired school. Saan po kayong ate nag-college? NCBA. Sa Fairview. Actually, marami akong college school. 4. Pero sa NCBA ako gumraduate. Sa Quezon City. Sarap. Taga Manila ka ate, di ba? Manila girly. Sukat. Muntinlupa. Ay, may tanong ako ate, yung Alabang ba tsaka Manila, ano nagkaiba nila? Kasi nagulat ako, magkaiba pala yun. Ang Alabang at Manila ay part ng Metro Manila. So parang isang parte lang ang Manila. Maynila. Ang Maynila, composed yan ng Tondo, ng... Maynila. Dun mayor si Isko Moreno. May mayor, isang mayor yon. Tapos ano yung tanatanong mo isa? Alabang. Alabang. Si Alabang. Ang Alabang na may part ng Muntinlupa, iba din ang mayor doon. Pero lahat sila, part sila ng Metro Manila. So Quezon City, Makati, tapos Caloocan, Maynila, Parañaque, Muntinlupa, yan. Sa ano? Tagig, Bikuta. So sa Pinas ka lumaki? Like Oo, Manila in yes, Manila? yes. Manila. Manila ka po. Muntinlupa, sa Sukat Muntinlupa. Muntinlupa. Ang sarap. Malakas ka ba kumain? Hindi naman. Mamaya ubus na yan. Moderate. Tama lang. Ayoko po. Ang sakit pala niya sa pag sobrang busog ka. Parang hindi ka makahinga, hindi ka makagalaw. Yung ano pala, may tanong ko, yung ano yun, yung rock formation sa Rizal, nagganong kayo? Hindi. Alam mo kung ano din parang hiking sa Rizal? Hindi, mountain hiking. Hindi ko nakalimutan ko na eh. kayo? Hindi ko maalala kung ano, kasi niyaya lang kami Yung doon eh. mountain, talagang inaakyat niya yun. Parang may mga safety belt ba? Wala naman, mababa lang yun. Tsaka may trail naman na yun. Tapos may mga hawakan na din doon. Wala, biglaan nga lang din yung hiking namin sa Tanay. Tanay, saan po yun? Rizal? Sa Rizal? How was the hiking experience? Like from dun sa Masaya. Nepal? Nakaka-addict. Parang yung journey kasi, yun yung nakaka-enjoy. Siyempre, challenging siya, nakakapagod, paakyat, hihingalin ka. Pero pag hindi ka nataas, magkakaroon ka ng sense of accomplishment. Ayan. Yun. Wow. Sakto pa sa video. Thank you, kuya. Thank you po. In the future, gusto niyo tumira ng ganang buhay? Na parang nasa Oo, malapit. tahimik lang. Tapos yung nirantahan namin doon, parang meron siyang river. So parang ganito siya. Nice! Tapos may river. Sobrang sarap sa tenga. Yung tunog ng tubig na dumadaloy. Ilan days po kayo doon? Overnight lang. So parang 2 days lang. Dumating kami doon ng around lunchtime. Tapos kinabukasan, hindi nga lang, 24 hours lang. Kinabukasan, umalis na din kami. Masaya. As in, ano siya. Kaya may mga FB group na mountaineers. Kasi, Part na kayo nun. syempre, ano na kami doon. If do you think, siguro 10 years ago, John, na ano ba niya na, ito magiging hike? Hindi. As in, wala akong Hindi idea. niya na, Kung wala nag-imbita sa amin, hindi kami mapupunta doon. Hindi kami pupunta ng Everest. Hindi ko nga alam kung nasa ng Everest eh. Akala ko nasa Switzerland.
Alam ko lang na pinakamataas ang bundok, pero hindi ko alam kung nasang bansa siya. Hindi ko alam nasa Nepal. Anong choice ng school mo? San Beda. Okay. Meron ka ng doon, acceptance. Hindi pa po ako nag-entrance eh. Kailan, hindi ba yun dapat ginagawa as early as now? Isa-schedule pa po yun. Parang magbabayad mo tapos isa-schedule. Sino nag-influence sa'yo? Bakit legal management? Kasi gusto ko po mag-law. Okay. Pwede naman iba. Like, bakit hindi accountancy? Accountancy ako. Accountancy si Richard Luigi. Kaya naman. Kasi ate, hindi ko, parang weakness ko talaga yung mga number na yan. Actually, hindi siya number. Ano nga lang yun multiplication, addition. Ganun lang yun. yun? Basic Bakit? math. Bakit Analysis. ang dami bumabagsak ate? Analysis kasi siya. Para din siyang sa nursing na nag-a-analyze ka anong gagawin mo pag may ganitong situation. Okay. Wala yun. Ay, yun yung may sinabi si Tito Luigi na ay parang lahat daw nakaklase ni Elisha nag-retake sa isang subject tapos tatlo lang daw silang Which pumasa. is totoo talaga yun. Actually, totoo naman yun. Si Glads, tsaka si Kay, classmate ko yan nung college. Pumasa sila, pero hindi sila pumasa sa board. Hindi sila nag-board. Kasi yung board mahirap din. Nag-board ka ate, di ba? Wow! CPA ako. Ay! Yeah. Ganun ba yun kapag nag-board? So kung hindi ka nag-board, hindi ka CPA? Certification ng CPA. If you can go back to accountancy student John Marie, what would you tell her? Yung parang hindi niya alam pero kailangan niya. Na madali lang ang taxation. Kasi sabi nila yun daw pinakamahirap. O kaya mahirap din yung bonds, yung mga ganun. Hindi, madali lang siya. Basta kailangan mo lang tiyagain. Tiyagain na aralin. Ano po ba routine niyo ng college? Aral lang din kasi ako aral bahay. Tsaka work, kung meron akong work ng time na yun. Hindi ako masyado nagbabarkada. Pero nagbarkada ako nung mga pag-graduate na ako. Diyan ako nagkaroon ng maraming kaibigan. Pero during yung, talaga, first year, second year, third year. Kasi, galing na ako sa mga kalokohan bago ako nag-NCBA. So, natuto na ako doon. Dati na nagkakating-kating ako, mga ganun. Pero, just, yun ang huwag mong gagawin. Kasi parang sinasayang mo yung oras mo. Sinasayang mo yung resources ng family nyo. So, pag mag-aaral ka. Kung magluloko ka na lang muna. Kasi kapag nagloko ka, tapos nag-aaral ka, nagkakaroon ka ng record. So, for the record lang, dapat cum laude ako. Pero, meron ako 3 bagsak. Kasi ibang school yon sa Baguio. Dahil doon sa 3 bagsak mo yun, disqualified ako as cum laude. O, diba? Sayang. Isa ako sa mga nagta-top notch sa school. Pero hindi ako pwede maging cum laude. Kasi meron akong bad record. Kung mag-aaral ka, huwag ka muna mag-focus. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Lalo lang kung susuportahan ka mo ng magulang mo. Yun muna yung asikasuhin mo. Huwag ka muna mag-focus. Kasi, Huwag mo na mag-boyfriend. Alam mo na. Yes. Yes, totoo naman. pero, sa akin kasi minsan, pag binabawalan, kasi gusto mo, gawin mo. Pero, makahati talaga yung focus mo, yung attention mo. Hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-relationship. Para sa akin, ate, yung mga relationship, feeling ko para sa mga taong yung buhay nila, get together na. Yung ganun. Pang-asawa na. Hindi, ibig ko sabihin parang straight yung goals nila. Parang hindi ka pwede kapag, alam mo yung iba-iba ka sa buhay, tapos mag-boy pa. Parang nakakaano siya, ate. Lalo na, Nakakalito. actually, okay, may mga nakita naman ako na naging successful kahit may boyfriend sila. Kasi, nakatulong nila yung boyfriend nila sa pag-aaral nila, naging inspiration yun, para mas lalo sila mag-strive hard. Pero most of the time, distraction. So, meron lang mga exception to the rule. Pareho silang top-notcher, pag-graduate, pareho silang... Nagka-boyfriend ka po ba nung college? College. 11 years kami noon, bago siya. Oo, pero tingnan mo, di ba?
hindi mo kasi, hindi pa siya time para mag-boyfriend. Parang, mag-aral ka muna. Yun lang yung ano ko. Kung may babalikan ako dati, Yun yung sabihin mo kay Oo, college. yes. Yung College younger John. me na mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Kasi pag natapos mo na yan, you have all the time in the world para mag-jowa. Ikaw, kuya, wala ka bang message para kay may college? Siguro may masasabi ko nung yung younger Walter sana nag-focus sa pag-aaral din. Halos pareho kami ng mga Wala din, pinag-aaral. pag-graduate ko ng college, you're 22. From 22 hanggang 65, probably, magtatrabaho ka niyan. So, bakit hindi mo na lang muna i-enjoy yung 4 na taon mo sa college? And then, at saka ka na lang mag-jowa, mag-family, mag-travel, whatever. After mo makagraduate, limited lang yun, 4 na taon lang yun. Hindi mo na yun uulitin kung sakali, kung hindi ka na ulit mag-aral. But you took masters din. And mahirap yun, kasi may tatrabaho na din ako. May mga family obligations na ako, may mga pinabayaran na akong bills. Hindi na ako estudyante, talaga full-time. Iba na yun. And yun, may extra effort, extra planning na tinatawag kasi hindi mo siya pwedeng. Hindi kagaya kung estudyante ka, full-time student ka. Diba? Yun lang, mag-focus ka lang and then hindi mo na kasi mauulit yung college life. Kahit pa mag-masters ka, iba na yun. Iba na talaga. Ibang-iba Iba na yung siya. feeling ng college. Eh, para kay 10 years from now. John. 10 years from now. 10 years from now, retired na. And living life to the fullest. Diba? May freedom na. Freedom from corporate slavery. Diba? And 10 years from now, you're invited in our farm. Wow! Mga kambing-kambing na kayo. May manok-manok na si Walter doon. Ang sabong. Hindi, magpa-farming kami ng mga gulay-gulay. Doon na kami kukuha ng mga pagkain namin. Pinas kayo yung plan nyo. Pinas talaga. Parin. Pinas pa rin. Pinas pa rin. No place like home. Actually, I was thinking, parang, ang iniisip ko, parang magdalo kayong property, pero sa international, tapos meron sa Pinas. Hindi. Minimalist kasi kami. Kasi isa lang. Ako naniniwala ako sa power of focus. Nung bata-bata ako, tinatry kong pagsabay-sabayin lahat yan. Pag-aaral, pagtatrabaho, pag-jowa, yung mga goals ko. Pero mas lalo akong walang na-accomplish or natatagalan ma-accomplish yung isa. Natatagalan matapos dahil nga ang dami mong iniintindi. So, isa sa mga natutunan ko, yung mag-focus ka muna sa isang goal, sa isang bagay. Kung gusto mong mag-college ka lang muna. Wala ka nang ibang iintindihin kundi yun. Actually, nung una ko, parang sabi ko, parang gusto ko part-time naman nagka-college kasi parang nahihiya ako kay mami na ang mahal-mahal ng tuition fee, gano'n ganyan. Pero, naman gawin yun basta kaya mo. Pero, if you can afford it, huwag ka na mag-part-time. Mag-focus ka sa pag-aaral. Kasi pag natapos mo siya with flying colors, ahead ka na kagad eh. Pag nag-grasp mo yung mga dapat mong matutunan doon, paglabas mo ng college, ahead ka na agad. Kunwari, cum laude ka, mas meron ka ng offer. Parang imposible. Kung magna-nursing ako, tapos hindi, di ba syempre alam mo naman kung ano yung mga weaknesses mo, parang weakness kayo mga science, mga dugo-dugo na yan. Pero ba't yun ang kukunin mo? Sabi niya mama mo. Hindi niya naman po ako pinipilit, pero tinanong ko siya, sabi niya gusto niya mag-nursing ako. And di ba guaranteed parang sinabi din yung mami na so parang gusto ko siya sundin. Siyempre, mother's no space. Si mama din na namili ng course ko. Pero kasi, may reason siya kung ba't niya pinili yun.
Kasi, Kasi may business ang nanay ko eh. So, kailangan niya ng accountant. Business woman yan eh. si Mama Mir, no? Wow! May business pa ngayon sa ibang bansa, sa Palau. Mm. So, kailangan niya ng accountant, kaya niya ako pinag-aral ng accountancy. Sabi niya, kailangan ko ng makasama ko sa business ko para meron na daw siyang mapapagkatiwalaang accountant. Kaya, ayun. Tapos yung tita ko na nasa Dubai, yung mama nun ni Aubrey. Accountancy din yung kinukuha nun. So, ano ko yun? Parang bestie ko yun. Ay, ano po kayo? You grew up together? Mas matanda yun ng 10 years. 11 years. Mas matanda siya ng 11 years. Pero, Pero, tanda ka ate ng 11 years. yung nanay niya, mas matanda sa akin ng 11 years. Mm. Tapos sa anak nun, kay Aubrey, 19 years ang tanda ko doon. Okay. So parang anak ko na din yung anak mo, di ba? Pwede na. Akala ko na sabi mo, 11 years yung age gap nyo Nung tita ko, nung mama niya, Ano pala yun? sobrang ka-close ko yun. So parang tinatry ko siyang gayahin. Kaya accountancy yung course niya. Ginaya ko din siya. Sabi niya, mama, accountancy. Okay, ito accountancy. Mm. Pero, natutunan ko na din siya mahalin. Although ayoko na siya nung una. Kasi ang tingin hirap mo, ate, nga. Kung kunin ko yung kuya nursing, kahit di ko man siya gusto, matututunan ko talaga yung mahal. Oo naman. Natatakot kasi ako ate talaga. Pati sundin ko yung sarili ko, tapos alam mo yun, parang boom. Hindi. Alam mo yun? Bakit gusto mo maging lawyer? Gusto ko may boses yung mga tao sa Manila. Yung mga taong ganun. Mm-mm. Or pwede rin namang corporate law para may boses nila ko sa pera. Okay. Tsaka kasi ate, mahilig ako sa debates, mahilig ako sa public speaking. Mm. Like, kasi yung lolo ko, parang bata pa lang, na-encourage niya ako. Kaya never ako naging mahihain na bata. Mm. Dahil sa kanya, na-build up niya yung confidence ko na, Ba't di ka kumakain? nag-interview tayo dito. Ini-interrogate ko kayo. Ini-interrogate Kayo ng to the max doon na. yung future nyo, yung alam Dapat ikaw nga eh. Ikaw yung interview namin eh. Ilalahat natin yan. Pag sinimulan mo siya, tingnan mo kung ano yung mga mabubuti. Doon ka mag-focus. Kasi hindi naman perfect ang mga career. So lahat yung may downside, may upside. Kasi si Jamie, nurse naman siya. O, mahal naman siya. Naka-travel siya. Nasa US siya ngayon. Kasi pwede yung end goal niya dahil sa family niya para may mga nurse din. So, may someone siya na nilolook up. Kasi ang end goal niya ngayon niya. Yung mga kapatid siya sa US, so gusto niya na mag-US. Although, hindi ko siya natanong kung gusto niya ba yung course niya. Pero, pwede mo namang yan, matutunan. Pag natutunan mo yan, tapos magugustuhan mo, di ba? Pwede ka din maging magaling sa na yan. Sa larangan na yan. Pwede ka kasing pumunta ng New Zealand, ng Canada. Yan yun naman yung mga opportunities kapag nurse ka. Kaya po gusto niya mami kasi opportunities. Pero it will take years. Pero, ano ba naman yun, di ba? E di habang nag-aantay ka nung opportunity na gano'n, dito ka muna. So, ang answer is, susundin ko si mami, yun talaga. Okay, mami, good people. Yun talagang susundin ko kay mami. Nagkat niya, tumama kayo. Yun sa akin, yung course ko, hindi ko din talaga siya gusto. So, lagi ko siyang naibabagsak. Alam ni Hindi ako Mama- nakakota. Alam ni Mama Mirna na you don't like it. Ang gusto ko kasi magpiloto. Pero, ang end, sumunod pa rin ako sa nanay ko. What's something na parang gustong-gusto niya talagang gastusan? Damit ba? Or pili ko hindi sa damit Hindi. eh. Pili ko minimal kayo kasi black-black na. Oo, puro Pag nakikita po kami natin dyan, palagi naka-black. Tapos, kapag hindi sa church, puro leggings naman damit ko. 'Di ba? Tapos pag naglaba, lahat black, 'di ba? Lahat black na Ibig sa leggings. sabon. Lahat black na t-shirt.
Feeling ko, sapatos, hindi. Hindi rin. Tagi-isa lang sapatos namin. Isang rubber shoes, isang pampasok sa office, isang tsinelas. Minimalist Oo. lifestyle. Tapos sa bag, hindi rin naman. Isa lang ang bag ko. Feeling ko travel kayo gumagastos talaga. Recently lang din. Kasi dati naman, di din kami nagta-travel. Parang camera, no? Mga photo video equipment. Diyan kami Mga related napapagastos. sa photo video. Kagaya niyan, yung Osmo Pocket na yan. Yan, bago yan eh. Laptops, mga ganun. Nung lang yan binili, November, no? Nagamit ko na rin yan sa mga events. Ganda nga ito. Ito po yung ginamit nyo sa anniversary, no? Oo, yun. Ang ganda. 4K pa yan. Isang All liit lang. throughout yan. Yung sa video-video. Ang ganda. Ang highlights, no? Ang highlight. Ang linaw niya. Dito ko ba pinanganak? Hindi po. Makati. Sino yung sino yung... Ang katimed, Binay. Inay. Kala mo Mayor Abby. Baka naman. Binibigyan mo Baka yung lola naman. ko. Yung binibigyan nila ng lola ko yung cake na Cake. yun. Saka, Yung lola ko nagpapakamdam. Kasi famous yung lola ko. Hi. saka maganda sa Makati, di ba, nagbibigay sila ng mga bag. Diyan naman nakita mo yung mga school supplies. May sapatos, may uniform. Kasi yung tatay ko, taga Makati. So kami, taga Muntinlupa, pero naambunan kami ng mga bag, ganun. oo. Wow. Mga notebook. Yung mga classmates mo, mga course nila? I have close friends. Yung isa, BS Bio. Yung isa naman, Behavioral Science. Actually, parang wala ko lang nag-nursing. Behavioral science. Yung isa, UP, Communication Arts. Magkano tuition sa San Beda? Pagka-check ko, 150,000 a year? Okay. Mahal. Sakit sa heart. Yabi yun na save natin. Child-free life. Pang-travel nyo na lang yun. Travel na yun eh. 2 bansa na yun, no? Really? Yeah. Habang may support sa yung magulang mo, yan na lang muna i-focus mo. Nung college, wala akong barkada. Wala akong extracurricular. Nagsisimba lang ako tuwing Sunday, saka Wednesday. Pero bukod doon, aral lang talaga. Yun ay yung time na sabi ko magsiseryoso na ako. Hindi na ako magbabarkada. Nung nalipat na ako sa Patay NCBA, na seryoso ate. wala, hindi niya nakita. Sayang. So, yun, hindi na ako. Wala na ako nun. Pero may boyfriend ako nun, yung sa pinanggalingan kong school. Pero yun nga, kapag may mga away-away, syempre, pag nag-away ka ng jowa mo, maapektuhan talaga yung pag-aaral mo. Tapos, classmate ko siya sa accountancy sa Baguio. After ko mag-Baguio, lumuwas ako ng Manila. Pinaluwas ako ni mama kasi nga, nabuko ko na nakikipag-boyfriend. Sabi niya, Hindi niya alam. oo, at hindi talaga allowed. Hindi pa ako allowed noon. So, sabi niya, puro kalokohan ginagawa mo dito sa Baguio, lumuwas ka na lang sa Manila. Kung gusto mo pa mag-aral. Pero tumigil pa rin ako noon. Lumuwas ako pero tumigil ako ng 1 year or 2 years. Kasi talagang ayoko na accountancy. Nilalabanan ko siya sa utak ko. Sabi, ayoko nito. Hindi ko siya makuha. Hindi ko mag-gets kung bakit ganon. Tapos lagi hindi ako nakakota. Pangatlong school ko na yun Tapos, yung nag-NCBA ako, sabi ko, gusto ko na talaga mag-aral. Pero ngayon, ito na yung time na wala na kaming pera. Kasi parang nagkaroon ng maraming problema si mama. Na-hijack yung truck niya, tapos basta may mga naging cases, may mga naging legal cases siya, may nabili siyang nakaw. So, as in, nasa id kami. Naubos yung pera niya, hindi na kami nakakabayad ng renta. And then, doon ako nagkaroon ng desire na mag-aral. Pero wala na kaming pera. So, yun. Sobrang naging hirap naman nung naging buhay nun. Inabot ako ng 6 years sa college kasi every first sem lang ako naka-enroll. Wala akong pang-enroll, wala akong pang-tuition. Tapos nagtatrabaho muna ako pag second sem. So, mag-enroll ako ng first, work ng second sem. Tapos enroll ulit ng first, work ulit ng second sem. Kaya inabot ako ng 10 years sa college. Kasi nga, hinaluan ko ng kalokohan, hinaluan ko ng pagjojowa. Parang po kayo sasabi ni tatay na,
hanggat may pera mag-aral. Mm. Mahirap kapag gusto mo na, tapos wala ka. Oo. Tapos nung medyo pag-graduate na ako, nag-abroad muna ako ng 6 months para makaipon. Hanggang po sa kayo review. nag-abroad? Palau. May business kasi si mama sa Palau eh. Saan ang Palau po eh? Di ba island yun? Malapit siya sa Guam. Oo. Sa baba lang siya ng Pinas. Malapit sa Malaysia. Yun, So, mga in ganun. college na yun, dun kayo nag-abroad ng 6 months? Oo. And then, bumalik ako kasi nga tatapusin ko yung college. Isang sem na lang kasi ako, tsaka review. So, nag-ipon muna ako ng para sa last semester ko at tsaka para sa review, para sa board. Hindi na ako nag-work. As in, tiniis ko na siya. Kahit na hindi ako kumakain, basta ayoko magtrabaho kasi gusto kong nakapokus doon. Kasi sabi ko, ayokong uulitin ko yung board exam. Ayokong babagsak ako doon. Kasi sayang yung panahon, sayang yung pera. Sa halip na simula ka na mag-work, iintindihin mo pa magre-review ka pa ulit. Sabi ko, talagang iiwanan ko lahat. Lahat ng mga ginagawa ko, ito lang yung ipofocus ko. So, wala akong ginawa kundi mag-aral na mag-aral nung last semester ko hanggang sa review. So, 1 whole year yon. Kung magkano man yung naipon ko sa Palau, yun yung ginamit ko doon. Siyempre, hindi naman din malaki yun. 6 na buwan lang yun eh. Naubos din siya agad. Pero nung mga time na yon, as in, pamasahe, pumapasok ko sa school, sa review center. Hindi na ako kumakain noon buong maghapon. Kasi wala akong pambili. Yes. True story yun. Ayun, pero 'di ba, tingnan mo, ni-reward naman ni God yung pagpo-focus ko. Nakapasa ako agad. And then after ko pumasa, maganda kasi yung grades ko sa school, maganda yung grades ko sa board exam. Hindi ko na kailangan mag-antay ng matagal para magkaroon ng work. Yung first apply ko pa lang, actually pagpasa ko pa lang, may 2 na ako agad offer. Wow. Tapos may isa ako invitation for interview. Tapos after that interview, inopera na agad ako. Malaki ka agad, doble. Doble ng inaasahan ko kagad. Iboto si John. Kagawa. Kagawan. Kaya tingnan niyo naman po, Ah, trustworthy ang aking itlog, goal getter, at meron na agad offer, hindi kayo Diba? magbabago ang buhay niyo. Pero kasi nga, dahil nga, may license na ako nung time na yun eh. So, nakapamili ako. 3 yung pinagpilian ko nun. Hindi ko na kailangan magpumunta ng maraming interview or magantay. Kasi in 1 week's time, may work ako. Wow. Oo. Diba? Nakaka-inspire naman yan. Parang gusto ko na mag-uwi na nga mag-aaral mo. Aral. Okay. Gagawin ko yung mga assignment. Yun muna i-focus mo. Kasi alam mo, Rain, after mo mag-college, ang next ko naman i-advise sa'yo, pag nag-work ka na, hindi pa din makipag-relationship eh. Sarili mo muna. Buuhin mo muna yung sarili mo. Mag-travel ka, mag-explore ka. Kasi pag dumating na yung tao na yan dyan, lahat na ng magiging plans mo, doble. Lagi na siyang kasama sa consideration. O, di ba? Laging doble ang gastos, di ba? Dahil sa kanya. Mag-hiking ka din o kaya mag-marathon ka, mga ganun. Mag-marathon ka, Diba? mag-running ka, di That's ba? something na gusto ko talagang gawin. Mag-enjoy ka muna. And then after that, pag fulfilled ka na, dumadating naman yan ang usay, na-attract mo yan. Minsan sa marathon mo yung makikilala. Pareho kasi kayo ng hobby. Paano po kayo nagkakilala? O sa hiking, mga ganun. Kayo. Paano yung attract? Sa church kami Sa nakakilala. church, yes. Saka mga photoshoot niya, di ba? Doon Oo, tayo mga nagkasama. photoshoot. Dapat may... Ano yun? Lamang memory. Doon kayo nagkayo magka-close. Oo, doon sa kabilang church. Kung saan kami galing. Hindi kami nanonood yan eh. Kami nanonood. Sorry, hindi kami makarelate. Sana all. Parang masulit mo naman. Ang mahal. Lalo na susuportahan ka ng magulang mo. Mag-ano ka muna. Pagsisisihan mo kasi yan eh. Oo. Pag hindi mo siya inayos. And I wish sana may nagsabi din sa akin yan nung college ako. May nag-a-advise din sana sa akin. Malulungkot ka dahil mamimiss mo si Abby. Patingnan lungkot. Patingin ng lungkot. Si Rian, mamimiss mo ba? Sobra. Ilang ano na siya? Anong grade na niya? Grade 8. Magkaklase mo sa ni MJ.
Ah, okay. Hindi ko din kasi alam kung anong grade ni MJ. Mag-ingat ka sa Manila ha, maraming mga siraulo doon. Basta lagi ka lang, dapat may trust issue ka sa Manila. Opo, yun sinasabi ko. Hindi doon kagaya dito. Na pwede ka mag-iwan-iwan ng mga gamit ng ganyan. Oo, Nag-practice na. pag sa Manila, nakatali yan sa katawan ko. Ngayon, pag pumupunta kami doon, ang cellphone namin Nokia, Hindi may flashlight. yung may flashlight, mga pindot-pindot Ay, na ano. parehas kayo ni tatay. Iniiwan niya sa bahay dati yung iPhone 5 niya, tapos nakaano lang siya Nokia. Kailan ba yung last na umuwi ka ng Pinas? Ay, last kong 2016 pa po. Hindi pa po ako nakakabalik. At ayoko muna. Ayoko muna talaga, pero wala. So, umuwi pala kayo ng 2016? Ikaw lang? Hindi po. From Pinas, tas Bahrain. Tas never pa po ako nakauwi. Sino papa mo? Ilang taon nang hindi nakaka-uwi? Siguro 7 years sila. Akala ko more than 10 years na. Or 10 years. Bahala na sila. Ano na ba kasi siya dito? Qatar po kasi sila tapos nagpunta sila dito. Tapos tsaka kinuha. Si Rian muna, tapos saka ako. Tapos dati, saan ka nakatira? Sa lola? Kay lolo po. Close ako sa lolo. Kaya nung namatay siya, saka na nila ako kinuha. Ikaw, kuya, kamusta ka dyan? Laking lolo ka ba, kuya? Laking lolo ka? Or... Ay, oo, lola, di ba? Lola. Oo. Lola din. Naging nanay, tatay. Oo. Family kami. Nung high school ka, lola, di ba? Tsaka high school, lola ko. Siya ang nag-alaga sa akin. Kasi, anong nangyayari? Bumabagsak siya sa school. Sa Benguet siya nag-aaral. Private school. Private, oo. Sobrang hirap. Sa Felix. Ngayon, hindi niya may pasa-pasa. So, pag bumabagsak siya, papaluwasin siya ng Pangasinan ng papa niya. Doon siya sa lola niya titira. Hanggang sa may pasa niya yung grade na yon. Pag nakapasa na siya, babalik ulit siya ng Benguet. Nag-aaral ulit siya doon. Pag bumagsak ulit siya, luwasan ulit siya. Kasi madaling ipasa sa Pangasinan. So, ganun yung storya niya. Pero yun nga, pag nag-aaral ka, enjoy mo na lang. Okay lang magkaroon ka ng kaibigan. Based on our experience, Okay lang magkaroon ka ng inspiration. Pero piliin mo. Huwag ka Piliin muna mo rin mga friends mag-boyfriend. mo. Yun yung mga gusto naming balikan na ayusin eh. Ako parang pag-aaral naisip ko namin. okay lang magkaroon ka ng friends. Pero piliin mo Pero rin. piliin mo, oo. Pero yung maging committed ka kagad. Kasi parang, paano pala kung yung mapapangasawa mo, na-meet mo na, tapos nagkaroon ka ng iba, tapos mamimit mo ulit siya in the future, kayo yung magkakatuluyan. Merong di ba? Parang merong S-boot sa gitna. So, wag mong ililimit mo na kasi agad. Diba? Pati kung pwede mong burahin yun, diba? Hindi wala namang ganun Pero, pa-erase nga nun, yung memory na yun, please. Kita kilala. Hindi yun nangyari, di ba? Walang ganun So, ngayon pa lang. Boyfriend, guys. Ako din pala. Nung dati nun, parang naiinis ako pag may nagsasabi sa akin yan. Parang, bakit? Di ba? Hindi ko siya naiintindihan. Pero, inis. Bakit? Ano ba yan? Ang KJ? Oo, ganun, Hindi nyo kasi ganun yung nagigets ganun di ba? yung- Hindi nyo nagigets. Ganun Yung yung nararamdaman panahon ko. namin na parang pag wala kang Puro kayo boyfriend, bawal, parang hindi puro kayo wala bawal. ka sa uso, parang gano'n. Yun yung noon sa Bakit amin. sila pwede, di ba? Oo, mga ganun. Gusto ko rin ma-experience yung ganun, may boyfriend, may girlfriend, parang ganun. Pero ngayon, pagka lumipas na yung panahon, doon mo lang makikita yung wisdom. Bakit binabawalan? Parang, okay, kung gusto mo, gawin mo. Pero, remember, may consequence. Oo, may kapalit. May kapalit yan. Sa pag-yes mo sa isang bagay, meron kang hinihindian na isang importante din na bagay. Kasi hindi mo naman pwedeng i-yes sila lahat Like, 100% ka sa pag-aaral, tapos may 30% ka dito. Walang ganon. So, kung nagbigay ka dito ng yes na 20%, 80 na lang yung maximum mo dito. Yun na lang muna i-focus mo. Kasi saglit lang yan. 4 na taon lang yan. Bakit hindi mo na lang i-full blast, diba? 100%. Tsaka gamitin mo na yung mga support ng parents mo. Anuhin mo na, sulitin mo na.
Kasi sayang yung panahon, sayang din yung pera, sayang din yung effort nila, 'di ba? Imaginein mo sa halip na nagpi-prepare na sila for their retirement fund, pero pinupondohan pa nila yung college mo. Ngayon, the more na tumatagal ka sa college, the more na nadidelay din yung para sa retirement nila, 'di ba? Ayun, yung may papayo namin. Hindi, nakikinig po ako talaga. Actually, minsan ang KJ, parang bawal. Ayoko pa naman ang binabawalan ako, nabibisit ako pag ganun. Parang nililimit yung happiness. Pero marirealize mo, para sa akin din pala yun. Yung ganung pagbabawal, sana nakinig ako. Sabi ko nga kay Jemima nung ano, Sana diba? natulog ka na lang. Oo, diba? Kasi ngayon, hinahangad ko yan eh. Naisip ko nga dapat pala nung bata ako, nakinig ko sa nanay ko, natulog ako, pinapatulog ako. Ngayon gusto ko matulog, wala na. Ilang hours mo tulog niya? Gusto ko sana 8 eh, kaya lang maximum ko na yung 7 or 6. Maximum na yun. Ikaw, ilan ang tulog mo ngayon? Pag minsan 6 din. Ayan, kaya yan 3. Pero naman. O, naman, boto niya yan, ha? Boto niya si ate. Boto niya ako. Hindi mo naisip pagka. Hindi. Actually, nung college ako, meron nag-advise sa akin. Yun nga yung tita ko na bestie ko. Tumakbo Hindi. Sabi niya sa akin, isa lang yung in-advise niya. Sabi niya, hindi na kita bibigyan ng masyadong maraming bilin. Isa lang yung advice ko sa'yo. Pag nag-aral ka, ilimit mo yung extracurricular activities mo. Mag-focus ka lang sa pag-aaral. So, looking back, lahat naman ng mga worth it naman talaga. Lahat ng sacrifice, worth it. Pag nakuha mo na, pag natapos mo na. 10 years from me, makinig ka. Mag-aral ka muna. Kasi pag natapos mo na yan, wala na. Hindi ka na magiging full-time college ever. As in, ever. Hindi ka na babalik or pwede kang mag-aral. Pwede kang hindi magtrabaho ba nag-aaral. Pero iba na yung college mo nun. Hindi na yung kagaya niyang ganyan ka pa kabata. Kaya as early as now, enjoy mo na lang, di ba? Yan yung age mo, tapos nasa college siya, full support yung magulang mo. Hindi mo kailangan magtrabaho para lang makapag-enroll. Actually, pag po iniisip ko yung gabi, napaka-bless ko pala. Na pag minsan, syempre, familiarity, parang ano ba naman, nagko-complain, gano'n. Pero pag binabalikan mo, actually kanina habang naghuhugas sa bahay, iniisip ko, yung sabon, hindi ko wina-worry kung kapag naubos tong sabon na to, kasi mapapalitan agad to. Oo. Yung iba, makakatulog ako, yung iba, hindi nila, wina-wonder nila kung may bahay pa ba sila bukas. Or may kakainin pa sila. Yun Ganun na ganun kami. Bata kami. Hindi namin alam kung kailan ang next meal. Kaya, as much as talaga, ayoko na nagko-complain. Be grateful do sa opportunity na makapag-college ka. Kasi not all graduates ng high school, ng grade 12, nakakarating pa ng college or nakakatapos ng college. Kaya gawin mo lagi yung best mo. Actually, it applies to all phases. Hindi lang siya sa college. Hindi lang sa pag-aaral. Kapag meron kang isang bagay na goal, isang sinet na goal, gawin mo yung best mo na matapos mo siya with flying colors. Kasi it's not about the grades eh. It's not about the competition. Pero yung ginawa mo yung best mo, alam mo na may binigay sa akin si God, may binigay siyang task, may binigay siya sa akin skills. Ginawa ko yung best ko. Hindi mo kailangan maging top 1 or maging top notcher. Basta ginawa mo lang yung best mo, that's enough. Ginawa mo yung best mo para sa given situation na yun. Kunwari, naging nurse ka in the future after 4 or 5 years. Basta gawin mo lang yung best mo. Hindi naman kailangan na ikaw yung pinakang head or pinakang mataas sa salary. Basta ginagawa mo yung best mo sa lahat ng bagay. 4 years lang yan eh. Enjoy mo na. Medyo magkatatakot po ako. Pero malaki lang yung adjustment. Talagang malulungkot ka, ma-homesick ka. Mamimiss mo yung family mo. Lalo na pag mag-isa mo na dun sa Pinas, nako. Parang okay, may mga mamimit kang friends, makakasama, pero iba pa rin kasi yung family mo eh. Na alam mo na kahit sino ka, hindi ka nila itatakwil. Pamilya mo pa rin yun. Yung kaibigan mo, pwede kang talikuran, pwede kang iwanan sa ere.
pwede kayo betray. Pero yung family mo, whatever happens. May tanong po ako, na ano na ba? Like, naka-express po kayo na your friend betrayed you? Ako naman. People will betray you. Kahit nga minsan family mo magbe-betray sa'yo eh. Tanong ka pa sa Ang mga tao, pwede ka talagang iwanan. Pwede kang i-fail. Pero, syempre, nangyayari naman talaga yun. Pero si God, hindi ka niya i-fail ever. So, i-learn mo na makontento kay God. Makontento sa Diyos. You know, I saw this thing, sabi niya, until Jesus is enough for you, nothing will ever be enough. Yes, totoo yun. Kapag ka naging enough na si Jesus Christ para sa'yo, everything else are just bonus. Yung family mo, bonus na lang yan. Yung pagmamahal ng kaibigan mo, bonus na lang yan. Pero yung, kahit mawala yan lahat, basta kompleto ka kay God, kay Jesus Christ, enough na yun. Ngayon, syempre ako, nakaranas ako ng betrayal, nakaranas ako ng pagtatrader sa akin, nakaranas ako ng rejection. Syempre, tinawalag kami, di ba? Pinalis kami doon sa kabilang church. So, doon pa lang, mga kaibigan... Akala ko mas kayo. May mga kaibigan ako doon, tinalikuran ako. Hindi ko sila friend. Kasi kung totoong friends sila, hindi sila tatalikod. So, yung ganyan. Dito ba, marami kang friends? Parang wala na. Kasi di ba ate, pag sinabi mong friend, parang you can really call on them. Acquaintance lang. Them. Mga Friends, wala pa. Pero acquaintance dami. Kasi, hindi naman ako, madali naman akong i-approach yun. Pero like, yung parang... Yung deep friendship. Hindi talaga. Ilang taon ka na ngayon? 19. So, kung makakausap mo ngayon si 29-year-old Rain, anong sasabihin mo sa kanya? Mag-invest ka. Kaching! Okay. Kailangan yun. Tanungin mo siya. Like, may mga goals ka, di ba, in 10 years. Tanungin mo siya kung na-achieve niya na yun. Ano yung mga goals na yun? Parang kunwari, naka-travel ka na ba? Yung mga ganon. Una, gusto ko, lumalakad ka pa rin sa Panginoon, number 1. Okay. Dapat may church ka pa rin. Kasi kung wala kang church, talagang papaano ko sa nanay. Hilahin mo. Susumbo ko sa nanay natin. Kailangan, kasi kung wala ang Panginoon, I don't think makukuha mo kung ano man yung desire ng 29 years old. Oo. Pangalawa, mag-ayos ka sa passport picture mo. kasi, girl, ang pangit natin sa picture natin ngayon. Wala ka lang ayos, girl. Kasi 29 na po ako pag mapapalitan ng Okay. passport. Saktong-sakto pala. Kaya, girl, please. Ayusin mo. Umayos ka. Ayusin mo na. At saka, sana, in God's nakapag-travel ka muna mag-asawa, huwag muna yung gano'n. Talagang, Okay na mag-boyfriend kasi 29 na siya. Pwede naman mag-asawa, mga 28, 20. Okay din naman yung age na yun, 27. Kasi parang 22 ka graduate, o mga 5 years, explore ka muna, di ba? Mag-hiking ka na lang. yes. Mag-marathon, 29, cycling. founded. Yung Mount Everest. Uy, ito ganyan. O, ibig sabihin may pera ka. Kasi nakarating ka dun eh. Kaya nga, kaya please, Diba? mag-invest ka. At saka, sana marunong ka na mga skills. Tsaka mag-focus ka muna sa mga ganun. Tsaka huwag ka magpapadala sa mga nagpapabudol sa'yo. Hindi pwede yun. Naku, dami pa namang nambubudol sa Pilipinas. Hindi Sa porket, college. hindi porket sinabi nilang masarap doon. O sila may pera sila, ikaw wala. Hindi, kahit na. Masama yun sa kalusugan. Yung huwag kang milk tea ng milk tea. Magkaka-diabetes ka Pag may pera niyan. ka, wag mong, mas maganda yung low-key ka na lang. Pag may pera ka, mag-low-key ka lang. Diba? Undercover wealthy. Ano yung mamimiss mo sa Bahrain? Si Ate Jan, tsaka si Kuya Walter. Listen. Kasi ano po eh. Minsan mo na lang kami makita. Hindi, ano Mamimiss ba? pa rin. Kasi ano ate, yung mga nakakausap ko, alam mo yung ang topic, ibang tao or yung mga downfall. So, kaya natutuwa ako kasi like, parang
positive yung mga pinag-uusapan natin. May wisdom Oo. na mapapayo. Mm. Kaya kahit yung sa mga Friday na ano natin, chikahan, sobrang dami kong natutunan talaga. Okay. So, ayun talaga. Nai-apply mo naman. Oh, Hindi. Hindi. Parang, yun nga, di ba nung tinuruan ako ni ate nung yung mga calendar. Uy, calendar girl na ako ngayon. May schedule na ako, guys. Yung ganun. Tapos Checklist. yung mga skills na kailangan mong i-work on para magiging helpful kasi yun sa future mo. Like yung Oo. mga coding. Oo, communication. So, ang dami ko pong natutunan talaga sa Selling inyo, ate, tsaka yourself. kuya. Salamat po. Minsan, magugulat ka na lang, yung hindi mo inaasahan, yun yung nangyayari. Like, kagaya ko kunwari, sa school namin nung high school, hindi ako pinakamatalino. May mga mas matalino pa kaysa sa akin. Pero kung titingnan mo naman ngayon, nasa na yung dalawang yun. Kasi kayo yung pinakamatalino. Parang ako yung naging, Di ba ganun po? hindi naman, Mas umangat. parang Mas mas umangat, mas nagkaroon ng exposure, mas nagkaroon ng experience. Kasi parang yung silang dalawa, parang nagkaroon sila agad ng anak. So, nalimitahan na yon. Na nandun lang Do you sila. think, ate- Nandun na lang din sila sa lugar na yon. Hindi na sila nakaalis dun sa sukat. You think yung parang pagiging strong mo, parang ano yun, effects din yun na paano ka pinalaki, di ba, Mirna? Actually, kasi si mama working talaga siya eh. So, parang ako, pinifigure out ko lang palagi kung ano yung mga dapat yung maging decision. Kasi ang gagawin niya, imagine as early as siguro mga 8 years old. So, parang kasing mas matanda lang ng konti kay Jem, 1 taon. Ang gagawin niya ni mama, mag-iwan niya ng 100 pesos sa drawer or 150. Tapos sasabihin niya, ang ulam natin ngayong araw ay sinigang. Ang gagawin ko, i-figure out ko paano magluto ng sinigang. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa talipapa. May dala-dala ako notebook. Tapos, tatanungin ko sila doon paano magluto, ano yung mga bibilihin ko, ano yung kasya sa 100. Oo, so kunwari, ginisang upo yan, 100, bibili ako niya ng 10 guhit na giniling na baboy, tapos upo, sibuyas, gano'n. Nililista ko yan. Galing mo, ate, galing mo. Ano siya, parang as early as 8 years old, binigyan na ako kagad ni mama na responsibility. Na ako na yung nag-aalaga dun sa 3 kapatid. Hanggang kay Jolly, bunso si Jolly eh. Madami na kagad ako silang binigyan na responsibility niya. Magluto, maglaba, wala kaming washing machine. So, yung maliit kong kamay, kaya kung titingnan mo yung kamay ko, hindi yan malambot. Di ba? Kasi maghapon yan naglalaba pag Saturday. And Yung yun. mga 8, ngayon parang tablet lang. Oo. Pero ikaw, Totoo. Parang pag kay MJ nga, kinikwento ko yun. Kasi parang napaproud na sila na 12 years old, nakakapagsaing siya. Nakakapagsaing 12 years old. Saing pa lang yun. Kahit saan ka dalahin, kahit ikaw lang mag-isa, hindi ka magugutom. yes. Diba? Maayos ang Thanks, magiging buhay mo. Mom. I love you. You're the best. Thanks. Tsaka diba? nagbebenta ako ng pandesal noon. Uy, galing. Paano ka lang bebenta? Like, Gigising siya ng... Gigising ako ng ano, ibig hindi, ko pupunta sabihin, na ako ng naka-ready bakery. na yung pandesal. Hindi, pupunta ako ng bakery 2 a.m. Wow. Tapos naka-prepare na ng 3, tapos 3:30 alis na ako, maglalakad na ako. Dala ko yung box ng ano, Yung may naka-box pa yung brown ba yun? box na brown. Tapos nauubos niya yun. Tapos puro pandesal yun, tapos lalagay ko dito pa. Sisigaw ng pandesal. Yan. Ang galing. Kuha ko yun. Sisigaw ng pandesal. Tsaka pati dyaryo, diba? Balot, jaryo, tsaka pandesal. Kaya ngayon mga bata ngayon, parang Spoiled sila. ang weak ng mga bata. Kasi parang yung mga ginagawa nila ngayon, parang 6 years old pa lang yata ako, ginagawa ko na yan eh. Yung mga physical activities no, yung mga shato, mga ganun. Yung mga holin. Ngayon, puro kung tablet eh. alam nila yun ngayon. Ngayong huli na lang ko yun. Baka Tsaka yung ano, Yung Jackstone nga. yung Chinese garter, Ako na-experience kami yan. Sila kami bukid eh. Wala din kaming internet nun. patintero. Saka naturuan naman ako ng mga basic chores. Tumbang preso, mga ganun. Nabutan ko yan. Hindi. Tago-taguan. Maliwanag ang buwan. 10, 20, 30. Diba? 10, 20. 30, 40, 50. Tapos pag brown out pag gabi, magkikwentuhan ng multo, mga ganun.
Ako kasi mag-isa ako nun, tapos yung lolo ko syempre parang pagod na siya. Pero, ano yun, maaga dinner natin. Oo. 5 pa lang, naka-dinner na. Tsaka maaga gising. At si lolo kasi may alam plak yun, yung mga manok niya. Oo. Kasi manok yung lolo ko, may sa manok. Yung lolo ko po yun, papa ni tatay. Si lola naman, mami ni mami. So, Magka-tag-isa lang. So yung bahay ni Papa dito, walking distance na, tapos yung bahay ng lola ko dyan. Imagine mo, buong school year, buong buhay ko, sa kay lolo ko nakatira. Tapos parang isang araw, nagising na lang ako na parang gusto ko muna matulog sa bahay ng lola ko. Tapos tumagal na 1 week, dinadala ko na yung mga gamit-gamit. Unti-unti yung dinadala ko. Tapos parang hindi na ako tutulog sa bahay ng lolo ko. Tapos ayun na, parang inanon talaga ni Lord. Oo, pinrepair ka niya na. Pinrepair na nila ako na hindi ko makikita yun. Tapos may nakarinig daw na parang, gumanan daw yung lolo. Tapos bumagsak na daw. So, siyempre umiyak ako nun kasi hindi ako sanay. Tapos actually pag naisip ko, umiyak pa rin ako nun. Nung namatay siya, wala nang merienda. Wala na talaga lahat. Tsaka si lola kasi, parang si Mama Mirna rin. Parang strong. Oo. Strong si lola. So si lola hindi siya caring na Oo. Pero pagluluto. caring naman si mama. Si Mama Mirna caring yun. Oo. Pero strong siya. Hindi talaga nagluluto si lola. Si inay. Hindi nagluluto yun. Kaya si mami kahit nung bata nagluluto din. Oo. Hindi nagluluto si inay, hindi ka nagigisingin, parang balak sa buhay mo. Ganon si inay, strong siya. So, syempre, ako, laking lolo na ginigising, pinaglulutuan, pinaghahanda. Sanay ka sa ganon. Tapos yung lola mo, wala ka, up to you. Oo. So, parang nanibago. Pero yung lolo ko, inintroduce niya naman ako sa mga chores. Marunong ako magwalis, marunong ako magugas. Binibisan ko yung sarili ko, marunong ako magtiklop. Pero iba pa rin kasi pag nandun yung lolo eh. So, parang nanibago. Nag-aasikaso. Kaya Pero saglit ka na lang naman tumira sa lola mo. Tapos after nun, Makati. Tapos after nun, 1 month Makati lang. Tapos kinuha ka na. Tapos dito na. So, kaya yun talaga yung dahilan ba't di ako makauwi. Kasi parang wala na eh. Wala na akong babalikan dun eh. Oo. Yung lola mo? Patay na rin. Wala na din. Patay na. Pero hindi ako masyadong close sa lola. Talagang lolo. Kaya since wala na naman akong lola, parang kahit yung mga na And yung lola mo, yung mama ni tatay mo, hindi niyo pa rin yun nakita eh, no? Hindi na lang. Habang nandyan ka sa sitwasyon na yan, i-enjoy mo. Kasi pag nag-adult ka, ibang level ng obligation yan, pinag-uusapan natin. At iba yun na yung priorities mo, iba na. Kasi kagaya ko, si mama, nakikita ko lang yan sa church. Kung hindi nga ako nagsisimba, hindi ko siya makikita eh. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal, or hindi dahil sa hindi kami close, or hindi ko siya namimiss, kundi dahil meron akong kailangan i-prioritize. Siyempre, hindi naman pwedeng siya i-prioritize ko dahil paano naman yung trabaho? Paano ko masusustentuhan kung uunahin ko siya, 'di ba? Masuunahin ko yung pag-spend ng time sa kanya. Kailangan ayusin ko yung trabaho ko para masustain ko yung needs niya. So, babalansehin mo na yun pag adult ka na. Pag na-meet mo na yung 29 years old na ikaw, or 39 years old, or 40s, doon mo lang marirealize. So, nga, hindi madali ang adulting. As in, yung mga subjects na iniyakan ko sa college noon, Mas mahirap pa. wala pala yun. As in, ano lang yun, kurot lang. Sa mga challenges na, Hapyaw. Kaya okay lang magkamali. Hindi, para sa akin, huwag ka matakot magkamali. It's fine. Pero mas matalino yung natututo ka sa pagkakamali ng iba. Nakita mo na, nadapa siya doon, nadulas siya doon, nalaglag siya doon. Eh, iwasan mo na yun, di ba? Kalokohan naman kung dadaan ka pa rin doon. Try ko nga ako. Wag. Try ko nga ako. Ganun. Madadapa din ako doon. Di ba? Nakita mo na nga eh, na may butas doon, tapos pinuntahan mo pa din. And then, focus lang. One at a time, one goal at a time. Ano yung gusto Ano ang gusto mong ma-achieve ngayong 2024? Yun nga, number 1. Actually, na-achieve ko yung una yung driver's license. Okay. Oh, wow. First Walang answer. po nagpasok ng taon na. Actually, ang ano ko nga po nun eh, binigay sa akin ni Lord. First day ko po ng driving, January 1.
Oh, ang bilis. Diba? I love you, Lord. Tapos, gusto ko rin pong, siyempre, graduate with flying colors sa high school. Ay, gusto ko rin mag-try ng bagong hobby. Gusto ko ma-accomplish yun. Yung mga skills na iniwanan ko kasi. Alam mo yun? Parang, Like? ayoko lang. Parang gusto ko pong i-work on. Oo. Yan. Tsaka gusto ko yun. Na-accomplish ko na pala yung pangalawa. Maging organized calendar girl. Okay. Big thanks to Ate Jan. Talagang yun yung binucket list ko ng 2023 na pagpasok 2024, ayusin ko to. Tapos nagawa ko naman siya. So, Nice. dalawa. Dalawa na agad. Down. Thank you, Lord. Ano pa? Ano ba? Ano pa? Ikaw, kuya. Anong gusto mo? Ikaw na ba? Anong gusto mong Ako, more travels. Wow, may gusto ko rin yan. Parang And for the first time, sana makapag kahit 10 kilometers run ako. Or half marathon. Wow. Wow. Or full. Or full marathon. Pwede naman, di ba? And then, itatry kong i-goal yung chan ko. Kasi ay, ako din. gusto ko nang pumayat, guys. Gusto ko nang pumayat, Ako din pero ang pala. sarap kumain. Ako din pala. Uy. Ayun, yung gusto kong goal ngayong 2024. And maging healthy. Ikaw? Anong Ako full marathon sa akin. Kailangan mo. Kinatara ka natin. Sa akin kasi minag na yung mga goals ko eh. Wow, O, diba? organized girl talaga. Hindi, meron akong vision board. So, ayun yan. Yan, vision board namin yan. So, meron akong investment goal, Meron din ako full yan. marathon. Greens, wow. Oo. Kailangan niyo pala taga-picture. Gawa ka ng vision board na mga gusto mong ma-achieve, di ba? Para makikita mo siya. Ay, pagagamitin ko na yung Fuji. Salamat kay Kuya Walter. Na-encourage ulit ako. Yung gamitin yung Fuji film. Anyway, thank you so much for your time. Nabusog ka ba? Halata naman. Hindi na kailangan tanongin yan, guys. Nabusog ka? Yes. Nabusog kami, nabusog. Oo nga eh, nantok na ako eh. Tara na, uwi na tayo. Bye! See you guys sa next vlog. Abangan niyo po ang aming next na guest. Tapos ganyan, no? Eiffel Tower. Nakaligaw si Eiffel Tower. Bye!